ang daming utang ni Yorme. Yun ang sinasabi. O, ito na. Billion. Okay. Pero andyan na yung mga pabahay. Basta ganito gagawin natin. Hayaan natin ang mga viewers, hayaan natin sila ang magdesisyon. Go. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga ka-Iskonians natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat. Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, Yorme, sumagot na sa mga batikos sa kanya tungkol sa iniwang utang. Ang sabi ni Yorme, wala po tayong utang. Technically, yan po ang kanyang sagot. At talagang dito, no? Actually, na-live na natin to para sa mga hindi nanood. Marami po kasi ang nagtatanong, minsan sa comments, sinasabi nila, dapat, no, si Isko sumagot. Kasi talagang ang dami niyang utang na iniwan. Ayon kay Mayora, ayon kay Spambi, ayon sa mga naninira sa kanya. Yan po ang kanilang paratan. Pero siyempre, hindi na po sasagot si Yorme dyan sa utang na yan. Dahil matagal na pong sinagot yan. 2 years ago na po, sinagot na yung patungkol sa utang na yan. At sa mga bumabatikos sa kanya, eto, panoorin nyo ha. Para talagang maliwanagan kayo, matauhan kayo na ang ginawa ni Yorme ay sobrang napakalaking tulong. Yung kanyang inutang ay napakinabagan. So narito, panoorin muna po natin. Pagkatapos, ituloy natin ang ating reaksyon regarding sa kanyang explanation. Alright? So narito na po ang ating Boss Y. Ipaliwanag mo na, Yorme. Ito na, pasok. Alam ng buong bansa yun. Ano naman yun eh. You have to understand the people kasi maraming ano nun eh. Away ng mga daming mga troll ba tawag? Troll? No, I mean, sige, huwag na natin pansinin yun. Basta gusto ko lang explain mo sa kanila yung mandanas. Okay. Paano mo ginawa? Kasi kasi yung accusation is na may utang eh. Okay. Paano yun na may utang pero may building naman, maraming ospital, maraming pabahay. Sige. Una, noong 2020, nabasa ko sa Pagpasok mo newspaper. muna, walang pera. Wala, alam naman ang tao. Walang pera, di ba? Tapos maraming mga yung vendors nilinis mo. Basta ang pangako ko sa tao, hindi ako magtataas ng buwis. Yes, yun ang goal mo hanggang ngayon, huwag magtaas ng buwis. Ayaw ko magpahirap sa tao. Oo, kaya ito yung kailangan mga gumawa ka strategy. ng paraan. So, nung nanalo na ako, so gusto kong tuparin lahat ang pinangako ko sa tao. Yung 10-year program ng development ng Maynila. Gagawin 10 taon. Tapos na, yun nga, pagpasok ko, walang pera. So, one day, mang 2020, nakita ko yung desisyon ng Korte Suprema. Mandanas. Na sinasabi doon, binibigyan ng dagdag na kita. Yung para mas maintindihan ng kita. Ang local government. Yan yung tinatawag na IRA. So binasa ko. Ang sinasabi, ito will take effect, yung Mandanas ruling, Yes. sa 2022. Correct. So 2020, ang para na siguro ang desisyon ng Korte Suprema para hindi mabulunan yung national government, bibigyan ng reprieve o window to implement. Sabi na sa Korte Suprema, 2022. So ako sabi ko, as a father, marami naman tatay na nanonood or nanay o magulang. Siyempre, pag may mga anak ka, ginagawa mo ng paraan, paano mo iraraw sa mga anak mo? Pag mahirap na ngayon at gutom na sila ngayon, Exactly. gusto mo maaga. Ngayon, nangyari, isip ako, susumulat ako sa DBM. Sabi ko, can you assess yung incoming additional income
ng city based Ng on this Maynila. ruling. Ruling with finality. Okay. O di, Ganun. sabi ng DBM, hindi po namin kayo pwedeng may-assess kasi hindi pa tapos yung Survey. yung bagong census Census ng ng tao. population sa 2020 December pa matatapos. So hindi ako pwedeng bigyan ng estimate. Yan, estimate. O di, sulat ako ulit. Sabi ko, o sige, wag niyo akong i-estimate, wag niyo i-estimate ang City of Manila na 2020. Estimate nyo kami sa lumang population, which is 2015. Sumagot. Binigyan kami ng rough or at least estimate. 1 billion mahigit. 1 billion. Mga 1.3 Oo. Tapos, billion mahigit. Ang additional na makukuha na Maynila. makukuha ng Maynila starting 2022. Pero ang basis pa lang nun, ng 1.3 is 2050. So, maaari pa siyang lumaki. Lumaki pa. Na ngayon, ito, official, 1.8 billion. 1 year lang yun. Every year. Every year, 1.8. Exactly. Hanggang kailan? Lifetime. Exactly. See? O, yan. Kaya yung mga ibang mayor, ngayon pa lang sila maghihintay eh. Ayaw, basta, ngayon pa lang- ayaw ko pag-usapan ng ibang mayor. Yung mga ibang mayor, hindi nakausap ako sa probinsya. Ngayon pa lang nila makukuha yung mandanas. Ikaw, ano ba yun? Nawais Okay. mo, inuta, Hindi. kinuha mo na ng maaga. Ang tawag ko doon na creative financial engineering. So, wais. Parang ginawa Sige, mo. na-certify na ako ngayon Na na may 1.3 ka. easily. Easily. Sabi ko, okay, so meron tayo. Ayoko magtaas ng buwis, nag-amnesty pa ako. Diba, remember, 6 months, amnesty. Sabi ko, kinausap ko land bank. Sabi ko, land bank, gusto niyo ba to? Kasi ang land bank is government bank. Pag-aari ng gobyerno. Sabi niya, ay sir, opo, nabalitaan nga namin yan. So, interesado ba kayo? Opo, we'll discuss it. Ano pong gagawin nyo? Hindi, magtatayo ako ng ospital, magtatayo ako ng condominium, magtatayo ako ng mga eskwelahan. Ay, may plano na ba kayo? Pinakita ko mo yung plano. Nagulat ngayon yung mga taga-bangko. Bakit may plano na? Wala pang pera. Eh sabi ko kasi, in-envision namin yon. Na 10 years sana. Oo, in-envision namin yun. Kumbaga, kasama siya sa plano, malayong plano. Malayong plano. Nagulat yun. After ko pumunta sa land bank, punta naman ako sa DBP. Ang Development Bank of the Philippines ay bangko rin ng gobyerno. So, walang commercial bank. So, ulitin natin, no? Land Bank, DBP. Isang katawan, magkabilang bulsa. Katawan ng gobyerno, yung bulsa dalawa. Local government, national government. Tapos, yan na. Madalit salita, nag-offer ng magaganda. Ang Maynila, hindi makakautang. Hindi makakautang. Hindi kami makakautang. Alam niyo bakit? Yung nakuha kong gobyerno is hindi bankable. May mga COA report ang Maynila na hindi maganda. So high risk ang Maynila. Ayaw mo pautang. Hindi kami makakautang. Sort of saying. Pero doon sa ginawa natin, Sa Mandanas, yung ginawa nating approach, bigla naging interesado yung land bank at saka DPP. Kasi merong new source of income. Kasi para pautangin ka ng bangko, meron kang source. Yung Ang source mandala. lang ng gobyerno, buwis. Di ba? Hindi naman ako nagtataas ng buwis. Plus masama pa yung COA report. Ha? So because of that ability, naging interesado mo.
To cut the long story short, in less than a month or two, nag-process lahat. Alam mo, binigay sa amin standby loan. Standby loan. Ibig sabihin, anytime, pwede namin kunin. Isang 10 billion, isang 20 billion. 10 plus 20. Bigla kami naging banka pool, bigla. Tapos kukunin nila yung mga mandanas nyo in the future. Di-discuss ko yun. Oo, Sa yun ito, lang, yun lang, ano. dadandahanin natin para malaman ng ating mga standby loan, naging bankable na bigla yung Maynila. Napagkakatiwalaan na kami bigla. Tapos, sabi ko, sige, ganito gawin natin. As per plan. Hindi ka naman pautangin ulit ng bangko. Ito na naman. Hindi ka naman papautangin ng bangko ng gobyerno kung wala yung actual plan. Saan gagamitin? Kaya pinakita mo. Yun. Papa-approve mo ngayon yun. Para kung nagpapagawa ng bahay, sa commercial loan, di ba, papagawa ka ng bahay, loan ka, ito, Dr. Lisa, di ba, bibigay mo yung plan, tapos i-assess ka ng bangko. Kaya magkano ibibigay sa yung loan, based sa hinihingi mo, di ba? Minsan 100%, minsan 70%. Diba? Ito, papakita mo sa akin. Approve na approve. Bakit? Hospital, eskwelahan, bahay. So, in short, ano ba, ang simple lang, parang pinasikatan mo, kaya ko ito gawin, maganda sa bahay, sa Maynila, kaya Makikinabang ang tao. makikinabang tao, kaya payag na payag sila. Payag na magbigay. payag ngayon yung bangko. Yun. Ngayon, moving forward, nagawa. So, hindi talaga utang yun. Ito na yung ending. Utang o advance. Actually, ang galing mo, Dok. Buti ka pa. Kahit doktor ka, magaling ka sa math. Hindi, Tama ka. tinitira kasi lagi na umutang ng 10 billion. Bayaan natin yung mga mema. Oo. Hayaan natin sila. At least ito, ikaw na nagtanong. Wala nang kampanya, ha? Wala ng kampanya. Hindi na ako nangangailangan ng boto. Wala Bumoto na na. kayo. At yung Tsaka- boto nyo, ginalang namin. Masaya nga kami ngayon, eh. Kasi ang vindication lagi nasa dulo. Ngayon, malalaman ngayon ng tao. Ito na. Ginawa to, ginawa, sabay-sabay. Tapos nakapag-provide tayo ng negosyo, Hindi, tinayo mo na yung ospital ng Maynila. trabaho, lahat. Bahay. Tuloy-tuloy, kahit nagsara ang negosyo, Oo. dahil pandemya, tuloy-tuloy ang gawaan. Napakinabangan. Habang nagko-construction, may trabaho. Exactly. Di ba, walang trabaho ng mga panahon na yun. Walang makain ng tao. Kaya, despite pandemic, Tuloy-tuloy. Ngayon, 15 billion lahat. Halos ang ginawa natin. 15 billion. Ang daming utang ni Yorme. Yun ang sinasabi. O, ito na. 15 billion. Okay. Pero andyan na yung mga pabahay. Basta ganito gagawin natin. Hayaan natin ang mga viewers, hayaan natin sila ang magdesisyon. Kung anong pananaw nila. 15 billion. 15 billion. Mm-mm. Daming utang ni Yorme. Pero ang dami naman natayo. Una, diba, hindi 15 billion. Natayo ba lahat ng programa? Natayo. Nagawa ba lahat? Nagawa. Napakinabangan ba ng tao? Napakinabangan. So, yun muna, tao muna. Nakakuha ng tao. Kasama yung Manila Zoo, ha? Kasama yung Manila Zoo. Oo, tsaka Ayan, hospital lahat naman yan, yung lahat. kasama. Aroseros Park, lahat. And Lahat everything. yan. Nakuha ng tao. Good. Ano ngayon ang nangyari sa gobyerno ng Maynila? Ano ngayon ang nangyari Yumaman. Ang galing mo. Paano mo na yung naman nyo? Then, yumaman naman. Yumaman ng Maynila. Ngayon, totoo yung sinasabi ni Doc, ha? Yung mga tinayong building ay biglang pag-aari ng Maynila. Asset ang tawag doon. Yan. May mga nakakaintindi dyan. Yumaman ng Maynila nakapag-build ng asset. Okay. Sa pag tinignan mo ngayon ng libro ng Maynila, pag inestima kami ng COA, lumaki ang asset namin. Kaya ka nanalo ng mga award. Best Manila Award. Yung mga technical people, alam yun, talagang they know what we're doing. Ngayon, yung 15 billion na nakuha natin, may utang ba tayo? Paano babayaran? Actually, technically, wala po tayong utang. Bakit? Yung pera, ngayon, 1.8 billion. Kwentahin ninyo, ha? Kwentahin ninyo. 10 years, magkano yun?
1.8 billion bibigay ng gobyerno sa'yo. Ngayon, inaktual. 18 billion. 18 billion. Pero pag hinintay mo yung 10 years, 18 billion pa rin. At maaaring lumaki ng konti dahil sa populasyon. Pero, just for purposes of simple mathematics, yung kikitain natin na 10 years from now, mag-accumulate year on year, YOY, 1.8, 1.8, 1.8, additional, is in advance mo lang. In advance mo lang. Paano mo na-advance? Bawal yun sa, di ba? Para sa bangko, di ba? Paano ma-advance yun? Guaranteed yun. Bakit guaranteed? May desisyon ng Korte Suprema. Batas na yun. Kasi, ewan ko, kung may mga lawyers tayong nanonood, any decision, Korte Suprema is formed part of the law of the land. So, batas na siya. So, kaya yung bangko, tuwan-tuwa. Kasi makakakuha siya sigurado. Makakakuha siya sigurado kasi ang nagbibigay din naman ng pera sa Sila amin, din. Land Bank din. Sila rin ang bangko namin. So, ito ngayon ang mga beautiful things. Ayan, let's call it beautiful. Let's call a spade a spade. Ayan, beautiful things. So, kung maghihintay ako ng 10 years, meron ako, let's just say, 2 billion. 20 billion pesos ang kikitain ng Manila. On top of the regular, 20 billion. Kung ang utang mo ay 15 billion, offset kagad without raising taxes. That's one. Two, the inflation rate. Yan na mga kababayan. Dadandahanin ko Yan yung pinakamagandang part, yung inflation. Oo, dadandahanin ko mga kababayan para maunawaan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kung 4%, let's just say 4% ang inflation rate. 4% times 10 years is 40%. okay. So 10 years from now, ang makukuha natin, halimbawa, is 20 billion pa rin. 20 billion pa rin. Pero yung halaga ng 20 billion 10 years from now is minus 40% sa value. The power to purchase. Ayan ha. Tandaan ko lang, mga kababayan, hindi po ako ekonomista, pero basic economic, basta simple lang to. So, ibig sabihin, ito po yung ballpen, no? Ito po, ngayon ay 20 billion pesos. 20 billion pesos. Today. Okay, today. Kunwari, Because of inflation, ang value na po nito ay sa 10 years from now, kung 4% every year, is 28 billion. Kasi 20 billion times 40% is 8 billion. So, 10 years from now, ang halaga na po nitong pilot ballpen is 28 billion pesos. Pero 10 years from now, magkano makukuha mong pera? 20. 20 pa rin. Di ba? Tanong, mabibili mo ba itong pilot ballpen Ng 20 billion. ng 20 billion 10 years from now? Hindi. Kasi na-defeat na ng yung value ng 20 billion, na-defeat na ng inflation. So, nadagdagan to ng 8 billion. So, hindi mo na ito mabibili. Yan. Sige. Yan, hindi mo na ito mabibili. O, ngayon, ilagay ngayon natin sa presyo ng bakal. Explain ko lang, Yorme. Para lang sa sanay ako sa mababaw. So, yung tinayo ni Yorme na ospital ng Maynila, Manila Zoo, Binondo Minium. Lahat. yun. 6. Pedro Hill. Sabihin mo lahat yung mayan. 6 na, 3 15 story, Oo. 3 20 Ano story. yung mga pangalan para maalala? Pedro Hill Residence, malapit na. San Lazaro Residence, malapit na. San Sebastian Residence, malapit na. Condominium 1 na-deliver na. Condominium 2 na-deliver na. Binondominium 1 na-deliver na. Hospital ng Maynila tapos na. Equipment na lang ngayon. Manila Zoo, Arroceros Park, School. tapos 4 na school. Manila Science, Oo. Magsaysay, Rosauro Almario Elementary School, at Albert. So, tinayo mo lahat yan, halaga mga 15. Lahat yun.
Mga 15 billion. Diyan lahat yan Oo. pumunta. So pag ngayon niya tinayo, matatayo niya yan sa 15 billion worth Pesos. na makikinabang na mabubuhayan ng tao. Okay. Pag naghintay siya ng 10 taon, pag nakuha na niya yung 15-20 billion, hindi na niya matatayo. At 4%, minus Kasi 40% mahal na yan. lahat. Mahal Oo. na ang bakal, mahal na lahat. At patay na rin yung tao. Yung mga titira doon, hindi na nakinabang. Hindi na bili ng tocilizumab, hindi na bili ng equipment, na namatay, Parang kinuha mo nagulo. yung pera mo in advance, ginamit mo ngayon para makatayo ka lang, pero bayad na naman in the future. At ang good news, So in advance mo yung nakatipid ka na 40%. ang good news, Kaya ikaw na nakatayo na sa compared sa ibang mayors. ang good news, Kung- hindi ako nagbuwis. Yun na nga, hindi ka rin nag Hindi tayo naging burden sa tao. Hindi tayo naging burden So sa yung brilliant move mo, naging... Talaga, brilliant yun. Pagbigay na kita, brilliant. Bagay, wala may eleksyon. Oh, yung wise move mo na inutakan mo yung DBM. Hindi ko inutakan. Hindi. They bought the idea. Pinasikatan mo na maganda naman. They bought the idea. Naging nega kasi sabihin may 15 billion utang ka. Ang Na sasabihin hindi ng... ma-explain during the campaign. Ang sasabihin ng mga- maraming nakaganon agad. Ang sasabihin ng mga politikong hindi naman natin natagpuan nung kasagsagan ng pandemya. Ganon. Kasi nga, wala naman silang kwento. Hindi, troll sa mga supporters ang sabi. Hindi, may politiko rin pulpul, tinalo nga ni Hani. Meron dito. Easy. Okay, so, ayun na. Malinaw O, na ba sa kanila? Ayun na yan. Ito yung maganda. Oo. Tanong, kwentahin natin, may utang ba ang Maynila? Pag tinignan mo sa libro, may utang. Pero pag tinignan mo technical, wala kaming utang. Bakit? Hindi natin ipinangutang yung regular income. Oo. Dagdag to sa kanila eh. Sila nagpahiram eh. Oo. So nakatipid ba tayo? Sila nagbigay ng capital eh. Exactly. Oo. Dati hindi Ayun, tayo bankable. sinubigay eh. Hindi tayo bankable, naging bankable tayo. Hindi, dati wala tayong kwentang city. Bigla tayong pinagkatiwalaan because of a simple tweak. Simple idea. May dagdag pa na value. Bukod sa nakatipid ka in 10 years na mas mura ngayon, yung mga nabuhay, makakatrabaho. Yung nag-aral na tumalino, makakabigay ng buwis. Oo. Yung mga squatter na nakatira na ngayon, at least mas may basis. Tingnan naman natin. So yun Kanina- yung social benefit. Ito, total social benefits yan. Kanina, we're talking of the value of the city. Okay? Now, let's talk about the value of all these things sa buhay ng tao. Yun na nga. Okay. Yun. Una, I think you will have the best hospital in the country. Public Public hospital. hospital. Best school. Fully air-conditioned, with all the equipment and so on and so forth. Then, it will address another problem. Ano? The student-teacher ratio. Oo. From 70 student to 1 teacher, mababalik natin sa world standard. What is the world standard? 40:1. Why? Because you created so much space. Pangalawa, you are now looking forward of population growth. When there is population growth, people occupy space. At 7 years old, mga pinanganak ngayon, 7 years from now, uukupa na ng isang silya sa loob ng eskwelahan. So, meron na silang eskwelahan. Tapos, tanong, nakatipid pa tayo bukod sa inflation. Sobra-sobra. Bakit? Yung kontratang na yun, nung bago natin nangyari ang lahat, mura. Mura pa gasolina. Ang galing mo. Mura gasolina, mura bakal, mura semento, mura kahoy, mura ang serbisyo, lahat mura. Pero talo pa rin tayo. Hindi, yamin talo tayo sa eleksyon. Ang gusto ko, panalo yung tao. No, I'm just kidding. Yan ang importante. Diretso lang naman. Kumbaga tayo, Medyo dinikin ko lang konti, di ba?
Basta importante panalo yung tao. Oh, panalo yung Yumaman, tao. yumaman ng Maynila in Hindi mo terms of asset. piniliwanan ng maigi. Sabihan mo sila. Basta yumaman ng Maynila, yumaman ang Maynila dahil nag-create tayo ng capital. Nagkabubong ang mahirap. Disenteng bahay. Nagkaroon ng anak niya ng maayos na eskwela. Nagkaroon siya ng maayos na ospital, maaliwalas na komunidad. Tapos, lumalabas, wala kang utang. Kasi in-advance mo lang yung future income na hindi makapagbibigay ng hirap sa tao. In fact, yung problema ngayon at magiging problema 10 years from now was resolved today. Was kinumpronta ng gobyerno ngayon, kasabay na kinukumpronta yung pandemya. Advance, may COVID hospital ka pa, may Bukod gamot pa ka doon, pa. mga equipment, di Di ba? ba magtatay tayo ng 17 regional hospital science? Pangarap lang natin yun kung naging presidente. Pero wala na yun. Hindi natin alam yun. So, So, malay mo gawin. I don't know, anong tingin mong comment ng mga tao? Hindi gawin mo na lang yung template, tapos i-offer natin. Oo! Malay mo, di ba? Okay, Willing kung naman gusto siya. nila, Kasi bakit tao ba na hindi? makikinabang. Basta kapakinabangan ng tao, okay. May nag... So yung mga ka-Skonians, napanood nyo, no? Anong masasabi niya dito? Sobrang linaw po. Napakaklaro ang kanyang paliwanag. Mas malinaw pa dito sa tubig ng swimming pool na to. Di ba? At lalo na sa mga basher. Sana mapanood to para matauhan talaga sila. Lalo na itong tatlong itlog na to, no? Yung BBM vlogger na to. Si Mima Lacunya, na minumura-mura pa si Yorme. Ha? At itong si Batang Bacoor, Cavite. To eats, no? Na talagang bumabakbak din kay Yorme. At dito kay Crispy Ulo, nakulang na lang, suka para masarap ni Crispy Ulo, di ba? O ano kaya masasabi nila dito sa paninira nila kay Boss Y? At dito sa nagpapakilalang Superman, baka matanggal na yung pakpak mo pag ito pinanood mo. At dito kaya yung Mayora na nagka-amnesia bigla. Wala nang kaalam-alam sa pinaliwanag ni Yorme sa kanilang inutang. Kasama pa siya, no? So, napakalinaw ang kanyang sinasabi na nang utang siya, di ba? Dahil may mandamus ruling. Sa hindi nakakaalam, iyan po ay extra income na galing sa national government at labas yan sa income ng Maynila. Napakalinaw po yung sinasabi ni Boss Y, no? At kaya sa nangutang, siyempre, para sa malalaking project. Una, hindi siya pinautang. Bakit? Bankrupt. Iniwan ni Yorme, ay ni ERAP, di ba? Tapos may COA report. Masama ang sitwasyon sa pinansyal ng Maynila. Lugmok. Dahil walang pondo. O anong ginawa ni Yorme? Napaganda niya. Napautang pa ng Land Bank at ng DBP dahil kay Yorme. So dahil dyan, di ba, nakapagpatayo. Alam natin lahat yan, no? Ng the best na hospital ng Maynila, the best na mga eskwelahan, di ba? Mga world class, at the best na Manila Zoo, di ba? At mga pabahay niya, napakaganda po ang naging pinuntahan ng inutang nito. At ang pinaka-importante, anong sabi ni Yorme? Wala po tayong utang. Technically, oo, meron tayong utang sa libro. Nakasulat lang yan. Pero technically, wala po tayong utang dahil bayad na yan sa mandamus ruling nga. Yun ang sinasabi ni Yorme, di ba? Habang kausap ni Doc Willie Ong. Kaya sabi niya, isa pang iniisip niya para sa tao, ano yun? Yung ayaw niyang magpatong o magtaas ng buwis sa Batang Maynila o sa mga negosyante, sa mga amilyar, di ba? Kasi usually po, yan po ang ginagawa ng ibang syudad. Nagtataas ng tax. Kahit sa national, ginagawa po yan. Pero si Yorme, hindi po niya ginawa. Imbis na itaas na yung tax, di ba? Anong ginawa niya? Nangutang siya para walang galawan yung tax at saka walang galawan sa pera mismo ng Maynila. Napakalinaw po. Di ba? At saka ang sinasabi niya dito na naging wise lang siya
at nag-advance sa kanyang inutang. Kasi nga naman, kung mangungutang ka ngayon, halimbawa 10 million mo, di ba? After 10 years, hindi na po yung 10 million. Dahil sa inflation, mababa na po ang value niyan. Kaya talagang barado dito, no? Yung mga sumisira kay Boss Y. Tinitignan nila yung utang na isang pangit, no? Dahil utang, pero hindi nila kaya nga, hindi nila tinatawag na corrupt yan eh, di ba? Utang ang sinasabi nila dahil alam nila walang may pupukol na corrupt dito sa inutang ni Yorme. So, ibig sabihin talagang pawang paninira lang at panalong-panalo po ang taong bayan dito, lalo na mga Manileño. Dahil nga po, sa ngayon, lahat ng inutang niya pinapakinabangan po ng tao. Hospital, eskwelahan, di ba? Mga pabahay, lahat po yan pinakinabangan ng batang Manileño. Kaya tumatatak po sa atin yan ang hindi pwede niya ikubli, itago, di ba? Sa taong bayan. Dahil nga nakatatak na po yan. Tatak esko na yan. Di ba? Kaya talagang wala po, no? Yung mga sumisira sa kanya, eto, supalpal silang lahat dito. Kaya tayo tuloy-tuloy lang mga Eskonians na pagsuporta kay Yorme at sa mga tumitira sa kanya ay pagtanggol po natin. Dahil alam po natin, hindi tayo naninira, pawang katotohanan na lang. Ayan na, si Boss Y na mismo ang nagpaliwanag. Sobrang klaro po. Alright? So, abangan nyo po, no, ang susunod kong vlog. Yun naman ay tungkol sa benta o pagtawag ng boy benta pagkatapos nito. Muli, like, share, and subscribe po. Mahalaga po yung komento nyo. Mahalaga po yung simpatsya nyo, yung sa loobin nyo. Lalo na yung pagsuporta natin kay Boss Y. Alright? So, hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po at pagpalain tayo ng poong may kapal. Manila, God bless. Thank you po.